The teachers, no? Ano ngayon hot issues ngayon at concern ngayon ng mga guro. Particular yung mga yung mga nagpo-post sa Facebook. Ako nga sabi ko, basta may Facebook account ka, content creator ka, no? Basta nagpo-post ka sa social media, in particular sa Facebook, isa kang content creator. Ngayon, dahil doon sa inilabas ng DepEd, no, na paghigpit sa social media posting ng mga guro at iba pang DepEd personnel, kasama dyan yung mga principal, kasama Sir Bong. At hindi lang naman tayo ang di ba? Meron din mga PSDS, lahat Sa mga teachers, lahat Sa division, meron tayong mga PSDS. At meron din tayo nakikita yung ating mga SDS, ASDS, nagpo-post din sila, no? Sa region, may mga account din. At even sa DepEd Central, may mga account din. Yung ating mga mga authorities, no? Yung mga personal account sila. Tayo din naman, meron din tayong portal, di ba? Website, lahat naman meron. At hindi lang naman sa DepEd kahit sa ibang agency, di ba? Sa health, meron mga nurse, mga doktor, di ba? Sa judiciary, meron din naman sila, di ba? May mga lawyer. Iba-ibang profesyon Kasi ano na ngayon, tag dito, digital world na, no? E-learning na. High-end, high-tech ang lahat ng bagay. Kaya hindi maiwasan talaga na yung posting natin ay kadalasan social media. Gaya ng sinasabi ko, yung purpose ng paggamit ng personal account. Di ba? Kung halimbawa, ikaw ay guro, pinapakita mo lang. Pinagmamalaki mo lang. Yung mga estudyante, yung mga activities mo. At ganun din naman, yung mga principal, katulad ni Sir Bong, pag nagpo-post ako, for good naman, hindi naman para hindi naman para ma-degrade, mapahiya yung paaralan. Para ma-benchmark, para may pagmalaki. Kasi dati-rati, kung wala naman tayong mga ganitong platform, di ba sinasabi ko, kung gusto mong makaalam ng information sa school, pupunta ka muna sa school nila at titignan mo yung kahaba-habang mga bulletin boards. Ngayon wala na yan Kasi yung mga information, di ba, nilalagay na lang sa social media. Kung teacher ka, sa estudyante mo. Kung principal ka, yung buong school mo, estudyante, teacher, ganyan Di ba sa division, pag umiikot sila, lahat, hindi na talaga may iwasan. Kaya lang nagtataka ako dito sa hindi ko lang alam kung yung ibang yung ibang ahensya ba ay ganyan. Sa PNP ba ganyan? Kasi wala silang estudyante, ganun ba yan? Sa hospital ba, sa mga health workers natin, DOH, wala bang ganyan? Military, meron lahat sila lahat sila ay meron. Hindi naman tayo dito nagse-sentiment. Ganun din yun, Sir Bong, no? Kaya lang, pag-usapan natin maigi na yung pagpo-post ng kahit sino na DepEd personnel, particular sa school. Kasi tayo yung puntirya yung DepEd memo na pagpo-post sa social media na binabalaan o wina-warningan yung mga guro o nire-remind yung mga guro. Kapag ba nag-post ang guro na hindi naman malicious, di ba? Kapag ba nag-post o ang halimbawa, Principal Sir Bong na hindi naman defamatory, na hindi naman nakaka-humiliate ng mga taong, di ba, ng tao, ng kapwa. Di ba? Halimbawa, yung guro ay nagsayaw kasama estudyante. Paano kung meron naman siyang mga
Nag-comply naman siya dun sa Data Privacy Act na meron siyang mga waiver sa mga parent at yan ay naintindihan. Kung halimbawa napakita ng guro sa klase niya at yung mga bata naman ay may waiver, pinayagan ng mga parents, at yung pagpapakita niya ng mga mukha ay hindi naman nakaka-degrade. Natutuwa pa nga yung mga parent. Actually, maraming natutuwang parent eh. No? Hindi naman masisira yung sabihin, wala namang magiging violation sa child bullying. Di ba? Wala. Walang magiging misconduct doon sa tinatawag na ng child exploitation, ganon. Kasi maganda naman yung purpose. Hindi naman nagpo-post ang mga guro para ma-humiliate yung mga bata, mapahiya yung mga bata. Kung ganyan naman ang purpose, para lang mapagmalaki yung mga ginagawa, Yan ngayon ang mahirap. Kung paano i-handle yan. Kung paano ang appreciation niya ng ating DepEd dito sa inilabas nila na reiteration ng DepEd memo, Kung halimbawa, sarili mo lang opinion, nagpapahayag ka lang ng sarili mong opinion sa policy. Sinasabi mo naman sa aking opinion. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabi. Ako madalas ko sabihin hindi ito statement ng DepEd, sa aking opinion ito. 'Di ba? Para lang naman sa meeting nagkakaroon ng discussion. Healthy. Kung nagpapahayag ka lang naman ng komento mo o sarili mong pagpapaliwanag. At sinusunod mo naman yung policy, 'di ba? As a teacher, as a principal, nagbibigay ka nga lang ng yung opinion na hindi naman malicious, hindi gumagamit ng mga unprofessional na word, hindi gumagamit, hindi nagmumura, hindi nag-a-utter ng mga masasama, 'di ba? Magalang, professional yung kanyang kilos, paano 'yon, no? Magalang yung pananalita. Papaano ba yan? Yan ba ay bawal sa polisiya ng DepEd? Alam nyo, ang karaniwan, at ito yung laging pinangahawakan ng mga vlogger, ng mga vlogger, ng mga content creator, kahit hindi kahit yung mga private individual na content creator, ito, hindi bawal magpahayag ng sariling opinion sa social media sa isang content creator dito sa Pilipinas, Protektado ito ng Saligang Batas 1987 Constitution, Article 3, Section 4, sa ilalim ng Freedom of Speech and Expression. Yon. Pero sabi dito, ngunit may kaakibat ito ng mga legal at professional na limitasyon. Tama naman. Kung hindi ka naman ng babastos, di ba? Ito, turo to ng lawyer Basta wag lang defamatory. Wag lang libelous, wag lang malicious. Hindi makakababa ng integridad. Di ba? Yung vlog mo, yung content mo, ay pasok ka dito sa protektado ka ng 97 Constitution, Article 3, Section 4. Freedom of speech, freedom ng pagmamahayag, freedom of, nabubulol ako? Freedom of speech and expression. Ayan. At kung hindi ka naman hindi ka naman nagba-violate ng cyber libel, Republic Act 10175, yung Cyber Crime Prevention Act, kung hindi ka naman nagba-violate dito, kung hindi ka naman nagba-violate ng Data Privacy Act, Republic Act 10173, ayan. At kung compliance ka naman sa Civil Service Rules, Republic Act 6713, ayan, at marami pang iba, paano kung yun na sumusunod ka naman, di ba?
So, hindi natin alam kung anong magiging appreciation ng mga ano natin, ng ating mga DepEd authority sa inilabas nila. Kasi ah baka mamaya seryosohin nila, no? Hindi naman sana. I mean, seryosohin eh. Sana hindi naman. At sana nauunawaan naman ng ating ano, ng ating DepEd authority itong pagpo-post ng mga guro, ng principal and other non-teaching personnel, di ba? Dito sa social media, in particular sa Facebook. Alam nyo, gaya ng sinasabi ko, napakahirap po ang iniisip ng ating mga DepEd authorities na dahil kumikita yung mga content creator, hindi lahat mahirap. Napakahirap pong magkaroon ng monetization sa social media kahit maraming views, kahit marami kang followers. Mahigpit yung social media, particular yung Facebook pala, si Meta, sa pagbibigay ng monetization. Kaya hindi totoo na sabihin na ang purpose ng guro ay for monetization. Kahit na yun ang purpose niya, hindi naman, napakahirap. At alam ko naman, ang purpose ng guro, di ba, ay para lang ma-promote. Pwedeng ipagyabang. Wala namang masama, di ba? Para ma-benchmark na iba. Ganyan eh. Ganyan lang naman ang gusto ng di ba? Para ma-promote siya. Di ba?